Sunod, mga kababayan, dito tayo kay Sara Duterte. O, ito na, mga kababayan. Dito, manggagalaiti kayo dito, lalo pag marinig ninyo si Sara. Bakit? Si Sara, mga kababayan, atat na maging presidente. Kasi daw, lahat ng mga nagrarally, suportado niya. Bakit nga ba niya susuportahan? Kasi bakit? Kapag dumami ang magrally, tapos magkagulo, matanggal si Marcos, siya ang uupong presidente, si Sara. Ngayon, mga kababayan, bakit si Sara gustong-gustong magrally? Kasi gusto na ngang umupo. Ngayon, mga kababayan, itong mga magrarally, ngayong November 16, 17, 18 at iba pa, ginawa kayo ni Sarang human shield. Ginawa kayo ni Sarang human shield. Bakit? Rally kayo ng rally, sigaw kayo ng sigaw. Pag napababa si Marcos, sinong uupo? Si Sara. Tapos kayong mga nagrarally, mahirap. Maliit ang sahod, nabilad sa init, umitim, gutom, Pilipino, pango pa rin. Pero pag si Sara ang naupong presidente dahil sa kakasigaw ninyo, mabubuhay siyang bilyonaryo. Diba? Kung hindi ba naman kayo tanga? Ganun lang yung kasimpol. Sabi ko nga sa inyo, tignan nyo, mananawagan si Sara. O lahat ng mga magrarally, suportado ko yan. Bakit niya sinabing suportado? Kasi gagawin kayong front. Gagawin kayong mga dwarf ni Snow White. Ito, pakinggan ninyo, mga kababayan. Kita nyo, gagawin kayo ni Sarang mga diwinde na alagad niya. Ito. Pakinggan nyo, Mga iba't ibang mga grupo ang magrarally. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw ngayong buwan ng Nobyembre na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat ng galaw nila dahil malaki ang respeto na ibinibigay ko sa kalayaan ng mga... Narinig nyo? Suportado ko lahat ng galaw nila. Tandaan nyo yan, Kasi kakalimutan na naman ni Sara yan. Kasi kapag natuloy ang rally ng 16, 17, 18 at lusubin ang Malacanang, lulusubin ang Malacanang at napasok nila ang Malacanang, alam nyo na suportado ni Sara lahat ng galaw ng mga magrarally. Kasi matulad na naman yan noon, wala akong sinabing mag-resign siya. Naalala nyo? Itatanggi na naman niya yan. Tandaan nyo, Itong live kong ito, mga kababayan, tandaan ninyo. So, November 16, 17, 18, kapag may manggulo, kapag nilusob ang Malacanang, nagkakagulo na, nagbabarila na, nagtirgas na, water cannon, kung ano-ano pa. Tandaan ninyo, sinabi ni Sara, suportado niya lahat ng galaw. So, ibig sabihin, kapag may manggugulo doon, si Sara ay alam niya. Suportado lahat ng galaw. So, sa madaling salita, planadong planado. Planchadong planchado. Diba? Narinig ninyo, mga kababayan? Suportado niya. Ito, ulitin natin ang marinig ninyo, tao na magsabi kung ano yung iniisip nila at nararamdaman nila. It's a constitutionally protected rights of every Filipino to freedom of speech and expression. Will you attend? Wala pa po akong tomorrow is ang 90th anniversary ng Office of the Vice President. So meron po kaming mga activities tomorrow para sa anniversary ng OVP. At inaantay ko pa po yung report doon sa Bagyong Uwan, mga affected na areas sa Luzon kasi yun po yung tinitingnan namin na sunod na pwede naming puntahan. If there's an invite, will you attend on the activity by the IO? Oh yes,
Hindi naman yung INC mismo ang nag-imbita sa akin, no? Madami sa mga kaibigan ko, kakilala ko, ang pupunta at makikilahok doon sa malawakang rally. At sinasabihan nila ako na pwede akong sumama. At sinasabi ko rin sa kanila na oo, pag magkaroon ng time, sasama ako. Pero sinusuportahan ko yung panawagan nila. In fact, kung maalala ninyo, as early as January 2024, nananawagan na ang maisog doon sa Davao City ng transparency, accountability, and peace and security. At ito din yung panawagan ng mas maraming kababayan na natin ngayon, hindi lang ng mga tiga Davao. Mga iba't ibang mga grupo ang magra-rally. Hindi lang sa 14, 15, 16 na meron pang mga susunod na mga araw ngayong buwan ng Nobyembre na merong rally ang mga kababayan natin. At suportado ko lahat ng galaw nila. Suportado ko lahat ng galaw nila. So mga kababayan, kung sakali man na mangyari at nagiging magulo ang rally na yan, suportado daw niya lahat ng galaw. So pwede si Sarang makasuhan ng rebellion at sedisyon ang pwede niyang kakaharapin katulad kay Kiko Barsaga. Nako, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, hindi kasi tumalab yung issue nila kay Martin Romualdez kasi nawala si Gutesa. So ngayon, ang ginawa, si Saldico. Si Saldico ngayon, ang ginawa nilang magsalita para uminit ang dugo ng taong bayan nang akala nila, unti lang naman ang naniniwala. Do you think ba, ang mga estudyante, ang kakamping, loyalista at mga pinklawan, maniniwala pa sa pautot ni Saldico? Ang kadalasan sa mga Gen Z, millennials at mga butante ngayon, kabataan. At kadalasan sa Gen Z, millennials at kabataan, galit kay Sara. Sinong papaniwalain ni Sara? Yung mga senior citizen na radyo lang ang pinapakinggan? Yung mga senior citizen na kaya niyang utuin? Kami na mga nasa parting millennials at mga Gen Z, hindi kami naniniwala kay Snow White. Bakit? Magbitbit ka ng ebidensya tapos magtago. Paano mo mapapatunayan? Sige nga. Kung si Saldico ay pareho lang yan kay Magalong, mas paniwalaan ko pa. 'Di ba? Kasi bakit? Si Magalong kasi nagsasalita, tinuturo kung saan. Halimbawa, si Magalong, sabi niya, eto, may flood control dyan na hindi totoo. Nagpapasama ng media, nagpapa-interview ng media at tinuro na doon nga, totoo nga. Nagpapasama ng mga reporter na, yun nga, doon nga, nandito, nandun. At least si Magalong, tinuturo. Si Saldico, nagyayaw-yaw, dapat ituro niya rin, puntahan niya rin, at ipakita niya na ganun at totoo. Kung wala kang nang ipakita, wala kang supporting documents, sa madaling salita, nililinlang nyo lang ang tao, minamanipulate nyo lang. Diba? Si Magalong kasi walang binabasa Kung pagdating kay Magalong at kay Saldico, mas maniwala pa ako kay Magalong kaysa kay Saldico. Bakit? Si Saldico nagbasa lang Si Magalong tinuturo talaga 'Di ba? So, bakit kami maniniwala kay Saldico? Umuwi siya, patunayan niya na kung totoo, sampalin niya ng baliktaran si PBBM. Suntukin niya, bugbugin niya, sampal-sampalin niya. Kung totoo ang sinasabi niya, maniniwala tayo. Kasi bakit? Hindi naman magpapasampal si PBBM at magpabugbog kung hindi siya guilty. Ngayon, kung hindi man lang siya makapagpakita ng mukha at hindi siya dito umuwi, ibig sabihin, peke ang kanyang sinasabi. Paninirang puri. Di ba? Ganun yun. Sa madaling salita, isa lang ang masasabi ko. Mahirap maniwala sa kwento lang. Kasi bakit? Nangyari na kay Orly Gutesa yan. Hindi tumalab.
Nangyari na din kay Sarah mismo yan. Si Lisa, sangkot yan sa pagkamatay ni Tantuco. Ngayon, hinanapan ng ebidensya. Sino ang nagsabi? Si Maharlika. Saan? Nga. Tapos ituturo pa ni Maharlika si baklang kalbo na Bisaya doon sa may Los Angeles. Kapitbahay daw niya yung lugar sa tawag dito sa Beverly Hills. Nakita daw ni bakla yung dentist, yung kalbo. Ay, Diyos ko. Kitang-kita ko. Ito yung report ng pulis na ininjikan nila si Tantuco, na overdose, na matay. Kasama si Lisa at si Chis Escudero. Tapos ending nung hinanap, asaan po yung medical record? Asaan po yung police report? Walang may pakita ang pulis. Kasi bakit? Hindi nila nakausap ang pulis. Diyos ko po. My goodness. Sabi ni Julian Juan, may nagsabi, Kent, bayad ka daw kasi. Isa pa yan, yung sinasabing bayad kasi. Nasaan ang resibo na bayad ako? Kasi hanggat hindi nyo may pakita, katulad lang yan, yung sinabi ni Saldico, katulad yan sa sinabi dyan sa comment section na bayad ako. Halimbawa, kung sino yung nagsabi na bayad ako, sa madaling salita, kung wala kang resibo at kwento lang, hindi ka papaniwalaan ng tao. Magpakita ka ng resibo. Mag-live ka. Sabi mo, ito yung totoong pangalan ni Kent Garcia. Ito yung bank account. O ito yung binigay sa kanya ni Marcos. Ganyan dapat. Para pag i-trace yan, ako nga, totoo nga, ito yung bangko. Totoo. Kung kwento lang, walang mangyayari. Sa totoo lang, magmukha lang kayong tanga. Diba? Diyos ko naman. Kapag magsabi ka ng totoo, bayad. Tapos pag tinanong mo yung nagsabing bayad, walang resibo. My God. Kung gusto nyo talaga na tanungan kung sino ang bayad, itanong nyo kay Trixie Cruz Angeles. Kasi pumunta sila ng China, ginastusan sila, doon sila nagseminar. Inamin nila yan. Kung gusto talaga ng bayad, gusto nyong makita? Ito makita ko. Gusto nyong bayad? Gusto nyo ng bayad talaga? Ito. DDS. Vlogger. Pinunduhan ng China. Ito yung totoong bayad. Pirma ni dating Presidential Communications Office Secretary Trixie Cruz Angeles na dumalo ito sa isang seminar sa China noong 2023 kasama ang ilang mga vlogger na sinasabing pro-Duterte. Sa pagdinig ng Tri-Committee sa Kamara, inusisa ni House Deputy Speaker J.J. Suarez si Angeles kaugnay sa National Radio and Television Administration ng China at ang papel... Kita nyo? Tapos ako bayad? Ni minsan ba nakita nyo yung mga vlogger kasama ko? Never akong sumama sa mga vlogger. Diba? Tapos may nagsabi pa, alam ng Panginoon yan na bayad ka na. Gagamitin mo pa yung Panginoon. Diyos mio, Marimar, maglabas ka ng Panginoon para paniwalaan ka. Dapat kasi bawat ibato ninyo sa isang tao, maglabas kayo ng pruweba. Ngayon gagamitin mo ang Panginoon. Ilabas mo ang Panginoon para sabihin niya na bayad ako. Kung hindi mo kayang ilabas ang Panginoon, ibig sabihin nagsinungaling ka. Nag-imbento ka ng kwento. Maniwala na sana kaming lahat Ang tanong, paano mo ilabas ang Panginoon at pasabihin na bayad ako? Paano mo palabasin ang Panginoon ngayon? Alam niyo sa totoo lang mga DDS, ito lang ang masasabi ko. Bawat ibigkas ninyo, make sure na may resibo kayo. Sasabihin mo, alam ng Panginoon, alam ng taas yan na bayad ka. Di hanapin mo yung Panginoon, pasalitain mo. Diba? Pabitbitin mo ng resibo, yung Panginoon. Diyos mio, Marimar, wag nyo nang gamitin yung Panginoon. Diyos ko, ang dami nang gumamit sa Panginoon, kung hindi nakulong, namatay. Tignan nyo. Meron ngang isang grupo ng relihiyon dyan. Panginoon, Panginoon, pero yumayaman sa ambaga na tinatawag nilang, Diyos ko, umiiyak dahil lang sa libro. Saan ka nakakita? Simbahan.
Hindi naman Bible ang binasa, kundi kanta. Tapos umiiyak na magugulat ka. Simbahan, dapat pag simbahan, ang usapan ninyo dyon patungkol sa Biblia. Hindi yung pagpasok mo sa simbahan, umiiyak kayo dahil sa kanta. Anong kinalaman nun? Diba? Ang simbahan, ang pag-usapan ay about sa Biblia, utos ng Diyos. Hindi yung pagpasok mo sa simbahan, ang Panginoon, maawa ka sa amin, Ama. Utang, asan yung usaping Diyos doon? Asan yung Biblia? Utangina, wala kong pinangalanan ha. Huwag kayong guilty. Diba? Ama, maawa ka sa akin, Ama. Tapos walang luha. Tapos kakanta yan. Yung kanta, imbento lang ng kasamahan nila. Ama, maawa ka sa amin, Ama. Mahal ka namin, Ama. Asan yung Diyos doon? Asan yung usaping Diyos? Tapos magugulat ka. Kumanta lang ng 3 istansya, 3 sentence, umiiyak. Tapos, pag tinignan mo, wala naman luha. Alam nyo, huwag kayo magalit sa akin ha. Wala akong pinangalanan kung anong relihiyon yan. Nagkwento lang. Tapos magugulat ka, may lumapit sa'yo, may bitbit ng sibot. Tapos pag hindi ka mag-abot, iulit-ulit pa yun. Diba? Tapos, makadiyos. Tapos, pag usaping politiko, nangunguna sila. Tapos, ang isigaw nila, transparency! Rally for transparency! Pero yung isang senador, ang nilagay sa salin, 52 million lang. Ang nagastos, 125 ng eleksyon. Tapos nilagay doon, walang donator, walang nag-donate. Tapos, ang sabi nila, ayaw namin sa sinungaling, ayaw namin sa mga manlilinlang, pero hindi man nila question yung senador. Di ba? Gusto namin transparency para sa bayan. Pero si Bato, hinahayaan nila magtago. Di ba? Gusto namin ang katarungan. Gusto namin ang katotohanan. Pero si Chis Escudero, hindi man lang nila tinawag. Lumabas ka, Chis Escudero. Lumabas ka, Joel Villanueva. Wala. Jinggoy Estrada, Bong Revilla, Nancy Binay. Wala kang marinig sa kanila. Yan ba ang salitang transparency? Tapos lahat ng in-endorse nila, sangkot sa nakawan. Putang ina. Magkano ba ang bidding? Diba? Alam nyo, nakakahiya yung sabihin ninyo mag-rally kayo for transparency, pero ni isang mukha, wala kayong pinakita. Tapos nung eleksyon, pinakita ninyo, yung mga in-endorse nyo, puro kawatan. Diyos mio, Marimar. Diba? Naalala nyo yan? Transparency kayo ng transparency. Magkakalat lang kayo dyan sa Maynila. Magkukos lang kayo ng traffic. Itanim nyo ng kamuti yan. Yeah? Ito lang isa kong masasabi. Itanim nyo yung kamuti yan. Yeah? Transparency. Transparency. Alam nyo, sana yung salitang transparency, itagalog ninyo. Kasi baka yung salitang transparency hindi nyo naintindihan. Rally kayo for transparency. Transparency. Pero yung pinuno ninyo, transparent ba sa inyo? Wala akong pinangalanan kung anong kang relihiyon ka, ha? Wala akong pinangalanan kung anong relihiyon kasi marami daw relihiyon ang mag-rally ng November 16, 17, 18. Marami. Sigaw kayo ng sigaw transparency. Yun bang pinuno ninyo transparent sa inyo?
Alam ba ninyo kung ilang ari-arian yan sa Europa meron siya? Alam ba ninyo kung ilang yate meron siya? Alam ba ninyo kung ilang eroplano meron siya? Tanong ko lang, sigaw kayo ng sigaw na transparency sa bayan. Yun ba ang pinuno ninyo? Transparent sa inyo? Sinabi ba niya na may mga mansyon siya sa ibang bansa? Sa Bel Air, sa California, sa Europa? Sinabi ba niya sa inyo na 4 ang private plane niya? Sinabi ba niya sa inyo na may 3 siyang yate? Sinabi ba niya sa inyo na meron siyang 5 Rolls Royce na hindi niyo kaya? Tanong ko lang, bago kayo sumigaw ng transparency, tanungin ninyo yung mga pinuno ninyo kung transparent ba yan sa inyo. Hindi yan transparent. Bakit? Kaya sila malakas ang loob nilang gumastos ng hindi sa kanila kasi hindi nagbabayad ng tax yung mga yan. Libre sa tax ang mga relihiyon. Tandaan nyo yan. Example ko si Kibuloy. Paano si Kibuloy makabili ng mga private plane, mga luxury cars, at makapagpundar ng mga malalawak na kalupaan? Wala naman siyang trabaho maliban sa pagiging pastor. Bago kayo sumigaw ng transparency sa rally, tanungin nyo muna yung mga pinuno ninyo kung transparent ba sila sa inyo. Wala akong sinabing pangalan ha. Ang mag-react dito, disclaimer lang, guilty. Diba? Guilty. Ang hirap lang kasi sa inyo eh. Hindi nyo ba napansin? Kadalasan sa mga pinuno sa isang relihiyon, mas mayaman pa sa presidente. Minsan pa nga, yung mga pinuno sa relihiyon, yan pa yung nagpapahiram ng private plane. Kita nyo si Digong noon, habang nangangampanya, private plane ni Kibuloy yung gamit. Yung puti, tapos may guhit purple. Kita nyo yan? Kaya magsisigaw-sigaw kay transparency? Tanungin nyo muna yung mga pinuno ninyo. Totoo ba yung sinabi ni Kent Garcia na may private plane ka, 3, may yate ka, 3, may Rolls Royce ka, 5, may mansion ka, 7, sa iba't ibang bansa? Paano ka nagkaganon? Galing ba sa amin yon? Pag sinabi niyang yes, transparency yun. Pag sinabi niyang no or hindi kayo sagutin, ibig sabihin, sinungaling siya. Diba? Pag sinabi ng pinuno ninyo, totoo yan, meron akong ganito, meron akong ganyan. Inaamin ko. Transparent siya. Pag sinabi niyang, Dedma, wag mong sagutin, ibig sabihin, sinungaling siya. Hindi siya transparent. Kaya bago kayo dyan sumigaw-sigaw sa EDSA, at sabihin ninyo for transparency, putang ina ninyo. Tanungin nyo muna yung mga pinuno ninyo at mga financer ninyo kung saan nila galing yung mga pinamfi-finance nila sa inyo. Diba? Kung dumaan ba yan sa tama? Diba? Naglabas din ba sila ng SALN at pinaalam ba nila sa inyo? Mga kamabayan, mga kamag-anak, kapatid, kapuso, mga kapitbahay. Meron ako nabiling mansyon ngayon dahil sa mga abuloy ninyo. Nakabili ako sa Los Angeles. Dahil sa abuloy ninyo, dahil sa tithings, dahil sa pledges, nakabili ako ng 3 private plane. Sinabi ba niya sa inyo? Sinabi niya ba? Wala! Kasi never niyong tinanong yan. Kasi mga tanga kayo. Ang pagdadasal kahit nasa puno ng kahoy, walang pinagbawal. Diyos ko, ang makakapagligtas sa tao ay ang sarili niya, hindi ang relihiyon. Yan ang tandaan ninyo. Ginagamit lang kayo, magising na kayo. Diyos ko po. Hindi ako erihis ha, nagsabi lang ako ng totoo. Ang makakapagligtas sa atin ay ang ating sarili.
Hindi ang ibang tao. Magdasal ka mula sa puso mo, diretso sa Panginoon. Huwag mong idaan kay pastor at kay padre. Kasi bakit? Bago mo ipadaan sa kanila, may sobre. Kita nyo? Totoo yan. Try mo magpamisa sa simbahan kung wala kang sobre na may laman. Bakit mo ipadaan doon kung ikaw mismo pwede ka naman magdasal? Bakit? May sinabi ba ang Panginoon na kailangan ipadasal mo kay padre, kay pastor, kasi hindi ka maliligtas? Tanga, try mong kumain na si pastor ang magsubo sa'yo. Baka sasabihin pa ni pastor, putang ina mo, may kamay ka, bakit ako pa? Diba? Ganun yun. Saan ka nakakita? Kakain ka tapos si pastor pa magsubo sa'yo? Baka isampal pa ni pastor sa'yo. Hindi ka naman pungkol, hindi ka naman pilay, hindi naman bali yung kamay mo, ba't ako? Pero pag nagpadasal ka, padre, padasalan mo po yung kaluluwa ng aming kamag-anak na namatay. Lagyan mo 2. Tignan natin kung basahin niya yan. Try nyo magpadasal. Lagyan mo ng 5 kung babasahin ni padre yan. Baka gaganunin pa niya yan sa harapan ng maraming tao. Ano ba to? Nagpadasal, tapos 20 lang. Totoo yan! Diba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya nga sabi ko sa inyo sa mga nagrarally, suportado daw ni Sarah. Pag naggulo kayo, alam nyo na. Sunod. Mga kababayan, eto na. Diyan kita kukontrahin, Kent. Di mo kaya iligtas ang sarili mo without the Lord. Bakit? Sinabi ko ba? Ang sabi ko, kapag nagdasal ka, idiretso mo kay Lord. Ang makakapagligtas sa'yo, ang dasal mo diretso sa Panginoon, wag mong idaan kay pastor or kay padre. Kasi bakit? Pag idaan mo kay pastor or kay padre, may sobre yan. Ma'am, hindi tayo magkaaway. Pero minsan, bago mag-react, 3, 4, isipin mo muna kung ano ang sinasabi ko. 'Di ba? Ang sinasabi ko, ang makakapagligtas sa kasalanan mo ay ikaw. Idiretso mo sa Panginoon. Kahit natai ka, pwede ka magdasal. Kahit nga tumuwad ka, pwede ka magdasal Bakit idaan mo pa kay pastor at kay padre tapos may sobre? Sinabi ba ng Panginoon yan? Na maliligtas ka sa pamamagitan ni pastor kasi ipabasa mo ang iyong pangalan, isasabi ni pastor. Putang ina, hindi ganon. Walang ganon, Mars. Naalala nyo si Jesus? Pumunta sa isang public market, pinagtutumba niya yung mga lamesa, pinagtatapon niya yung mga panindang ibon at isda, mga karne. Kasi bakit? Ang sabi ni Jesus, lahat ng tao ay patas at merong karapatang kumuha at kumain. Hindi ibenta, kay bigay ng kalikasan yan. Binigay sa'yo, kainin mong libre, hindi mo ibenta. Nakita nyo, pumunta si Jesus, pinagbaliktad niya yung mga lamesa. Kasi bakit? Magdadasal ka, magbabayad ka para idasal ka niya. Anong silbi ng bunganga mo? Hindi ka marunong magdasal? Diba? Hindi ka ba marunong magdasal? Bakit kailangan mong iutos pa kay pastor at kay padre? Do you think si pastor, si padre hindi makasalanan? Hindi pa tayo pinanganak, makasalanan na tayo. Bakit nyo iasa yung pagtawag nyo sa Panginoon sa ibang tao? Tao lang yan, huwag kayong maniwala na Diyos yan. Pag sinaksak mo yan ngayon, mamamatayan. Ang Diyos, kahit saksakin mo, mabubuhay. Diba? Yun. Sa madaling salita, nililinlang lang kayo. Bakit kailangan nyo ng ganun? Ako sa totoo lang, wala akong relihiyon. Kasi bakit? Lahat ng relihiyon, isa lang ang Diyos, yung lumikha. Sige, tanungin ko kayo, hindi to pamilusupo ha. Sinong pastor o pare magsabi sa akin na nakakita sila ng Panginoon? Wala. Yung lula ko nga namatay na, hindi pa rin nakakita ng Panginoon, ni pare pa kaya? Loso. Pastor pa kaya?
Hindi relihiyon ang makakapagsalba sa kasalanan ng tao. Sarili mo, magdasal ka, manghingi ka ng patawad, magdasal ka ng taimtim. Di ba? Hindi yung Diyos ka, doon ka kay pastor, tas iyakan ka ni pastor, ayun, napuno ng sobre yung harap ng lamesa niya. Putang ina.